Diretsahang sinagot ni incoming Pagsanhan Laguna Mayor E.R. Ejercito kung ano ang magiging prioridad sa unang 100 araw ng kanyang panunungkulan bilang bagong alkalde. Sa panayam ng SMNI News, iginiit ng dating gobernador at alkalde na kailangang ayusin ang anyay napabayaan na bayan ng Pagsanhan. Ngunit higit sa lahat, ang pagbabalik ng kaayusan at kapayapaan ang kanyang magiging pangunahing tututukan. Sa pagbabalik ko bilang mayor ng Pagsanhan, talagang disiplina ang ating pairalin, walang personalang trabaho lang. Kabilang sa kanyang plano ang pagpapaigting ng presensya ng kapulisan sa buong bayan na sinmulan niya noong siya gobernador ng Laguna. Ang ratio ng kapulisan, 1:5,000 people. So ang ginawa ko nung ako'y governor ng Laguna, binago ko yung policy na yan. Humingi ako sa Malacanang at sa Philippine National Police ng karagdagang police. So ngayon may pagmamalaki natin. 1 policeman is to 1,500 people. Ang bayan ng Pagsanhan ay kilala sa rehiyon, hindi lamang dahil sa likas na ganda nito, kundi pati na rin sa makulay nitong kasaysayan at kultura. Tampok dito ang Pagsanhan Falls o ang Magdapio Falls na itinuturing na isa sa mga pangunahing tourist destination sa bansa. At para mapanatili ang kaayusan sa turismo at seguridad, may babala si Ejercito. Lalo't anya, may hawak siyang listahan ng mga sangkot sa iligal na droga at iba pang mga masasamang loob. Dito sa Pagsanhan, kukunti lang naman ang tao sa aking bayan. Kulang-kulang 60-70 mil. At kilala ko po ang lahat ng mga drug pusher, drug addict dyan. May master list po ako, may matrix tayo dyan. At gayon din, kilala ko rin lahat ng mga chismoso at chismosa dyan. Pati yung mga kalaban natin sa politika. Kaya kayang-kaya po natin disiplinahin. First 100 days. Well, we already have a 15 years to 25 years comprehensive development plan. Nung ako'y unang naging mayor ng Pagsanhan, 2001 to 2010, no? At itong 25 years comprehensive development plan ng Pagsanhan ay para po isa programa, ang Peace, Progress and Prosperity Program to fight poverty, hunger, unemployment and corruption. No? At ito'y tinuloy ng aking may bahay, ang namayapang Mayora Girlie Maita Javier Ejercito magmula 2010 hanggang 2019. So, nung hindi pinalad ang aking anak noong 2019 maging mayor, at 2022, hindi pinalad si Mayora. So, masasabi natin 6 years nang tulog ang bayan ng Pagsanhan. So, pinag-aralan na ng team ko, Team Ejercito, ang tunay na pagbabago sa bayan ng Pagsanhan at masasabi po natin napakaraming basurang iniwan. Kaya, ang trabaho ko ngayon, sa pag-upo ko sa June 30 onwards, ay 3 years nating lilinisin ang bayan ng Pagsanhan. Janitor po tayo ngayon. So sa first 100 days, i-implement po natin ang cleansing sa loob ng municipal government of Pagsanhan dahil maraming pinasok no, ng mga empleyado na galing sa ibang bayan. So nawala ng pagkakataon ng ating mga kababayang Pagsanghenyo sa pagtrabaho sa municipal government of Pagsanhan, which comprises more or less 300 persons dun sa loob ng munisipyo ng bayan ng Pagsanhan. Kasi usually in each department 20 to 30 employees. So kulang-kulang 30 kasama ng mga job order at casual employees sa municipal government of Pagsanhan. So i-implement po natin ang cleansing muna. At gayon din ang beautification dahil pumangit ang aming bayan. Pinabayaan ng dating mayor noong 2019 at dating mayor ng 2022 na talagang napabayaan ang beautification campaign ng ating bayan. Yan ang inuna namin ni Mayora Maita Ejercito noong araw, nung kami mayor ng 18 years. At pinaganda talaga namin. Malinis, maayos, maganda at maunlad, progresibo ang bayan ng Pagsanhan. So pagkatapos ng cleansing, pagagandahin namin ang munisipyo na ang pangit ngayon at ang dumi, pati comfort rooms. Specific tayo sa mga comfort rooms. Kailangan malinis ang comfort room. Pag malinis ang comfort room, malinis ang buong munisipyo at gayon din ang town plaza, binaboy din, no? Kaya palilinis ko at para-renovate ko hindi lang ang munisipyo ng Pagsanhan kundi ang town plaza ng Pagsanhan at pati na rin ang ating palengke na napatayo nung ako'y mayor ng Pagsanhan. Ayusin po natin, napakaraming bolante at kung ano-anong mga istruktura na sablay ang itinayo sa wet and dry public market area. So simultaneous po ng cleansing ng mga empleyado at pagpapaganda ng ating bayan ay ang paglilinis ng mga drug pusher at drug addict, no? At nagkalat sa ating bayan. So unahin din po natin simultaneously hindi lang beautification at cleansing campaign, pati na rin ang security, peace and order and public safety para ito'y dayuhin ng mga turista, foreign and domestic tourists, international tourists. Kasi nung panahon ko, umabot ng kulang-kulang 300,000 tourists a year, no? MJ, ang turista na dumadayo sa ating bayan, both domestic and foreign tourists. So I will
aggressively promote Pagsanghan as the tourist capital of Laguna and the home of Our Lady of Guadalupe for our beloved pilgrims, mga Marian devotees na naniniwala sa mirakulo na ibinibigay ng mahal na Birheng Guadalupe. Kaya palalakasin natin ang turismo dahil bagsak na bagsak ang tourist arrival sa ating bayan. Hindi na siya tourist-friendly, hindi na rin siya business at investor-friendly. Ang mga investors, nakausap po natin, ayaw na po na mag-invest sa bayan ng Pagsanghan. Kahit yung Shumart natigil, kahit yung nagtayo ng Jollibee, tumigil, at iba pang mga investors dahil hinihingan ng tongpats, kotong, komisyon nitong dating mayor at kasalukuyang mayor. Kaya ayusin po natin at i-implement natin ang best practices in good governance, which means transparency, accountability, and following strictly the rule of law. Kaya ako naparangalan ng MJ, na ako'y mayor, hindi naman sa pagmamayabang, modesty aside. Ako'y pinarangalan ng DILG at ng Local Government Leadership Awards ni Senator Nene Pimentel, at ng ating DILG Secretary dati, Joey Lina, ng Top 10 Outstanding Mayor of the Philippines Award out of 1,500 municipalities. Tayo na parangalan, not once but twice, bilang Top 10 Outstanding Mayor of the Philippines dahil sa ating good governance at quality public service sa local administration and community development. At nung ako'y gobernador naman, dahil sa ating good governance policy to fight graft and corruption, tayo na parangalan naman ng Civil Service Commission at ng Malacanang ng Presidential Lingkod Bayan Award. Ako po ang unang-unang gobernador ng lalawigan ng Laguna na pinarangalan ng Presidential Lingkod Bayan Award. Kaya pagbalik ko bilang mayor ng Pagsanghan, i-implement ko lahat ang ating mga principles and policies to fight graft and corruption, labanan ng kahirapan, gutom, kawalan ng trabaho, at i-implement natin na mahigpit ang mabuti at maayos na pamamahala. Kaya ang first 100 days natin, talagang ibabalik ko ang pagiging hands-on mayor ko at hardworking local chief executive ng bayan ng Pagsanghan as the tourist capital of Laguna and the home of Our Lady of Guadalupe. Sir, bilang alkalde, gaano kahalaga na mabigyang diin yung peace and security sa inyo po na sasakupan? Gaya po ng mga kumakalat ngayon, ng mga balita, na nagbabalik na naman yung pagkalat ng krimen at illegal na droga. Iyan nga ang isa sa mga una kong programa, Security, Peace, and Order and Public Safety. Alam nyo, nung ako'y mayor ng Pagsanghan at naging gobernador, ang ratio ng kapulisan, 1:5,000 people. So ang ginawa ko nung ako'y governor ng Laguna, binago ko yung policy na yan. Humingi ako sa Malacanang at sa Philippine National Police ng karagdagang police. So ngayon may pagmamalaki natin. 1 policeman is to 1,500 people, o Lagunenyo and Pagsanghenyo. So ngayon ang gagawin ko po, magtatayo, bukod dun sa mga existing na police headquarters dito sa Barangay San Isidro, bubuksan natin ng iba't pang mga police headquarters sa Daang Bakal, kung saan madami ang mga drug pusher at drug addict, which comprises 4 barangays, Barangay Binyan, Sabang, Kabadbanan at Buboy. Maglalagay tayo ng stasyon ng polis dyan. Pati na rin dito, sa Provincial Highway, kung saan malapit sa Jollibee at GSIS, bubuksan po natin, magiging operational na po muli ang PNP headquarters dito sa Provincial Highway, malapit sa Jollibee at Bagong Palengke at saka ang GSIS. So, magkakaroon po ng police visibility. At ang ating SWAT team, i-reorganize po natin at ipapatraining natin ang ating mga kapulisan na dapat maging maayos at magalang silang kapulisan at lalabanan nila ang pangungutong sa ating bayan.